welcome to another episode of Usapang Makabata, a World Vision podcast. I am Caroline Veronilla, the Advocacy Officer of World Vision in the Philippines, and I will be your host for today's episode. Ngayon nga ay may bisita tayo who I've met several times, and I'm so blessed that she's able to grace our program today. So allow me to introduce one of our child leaders, Ella. Hi Ella, kumusta ka? Po, How are you? okay lang How's naman po. life? Mhm. Okay lang po. So, kamusta ang school? Nasa anong grade ka na ba or anong level? Nag-enroll pa lang po ako sa grade 12 po. So, incoming grade 12. Yes Katatapos po. lang ng ating junior high, no? Yung grade Sen- 11, tama ba? Senior high po. So yung senior high ay grade 12. Opo. Yes. Grade 11 So, din po. ay really? Oh my gosh, akala ko may junior high. Yung junior high po, grade 7 and grade 7 to grade 10. Then 11, Okay. 12. Good to know. Alam mo, kasi sa time ko talaga, akala mo naman. Iba kasi yung naging education system. So wala kaming ganun hanggang fourth year high school lang kami. So that's good to know, especially for those of our listeners na hindi rin nakakaalam or hindi updated doon sa ating K to 12 na education system. Anyway, you said na you're doing well. Ano nga ba ngayon? You're on your break? What are you doing? Or anong kinakabisihan mo? This past few days po, nagpe-painting po ako and nagbabasa-basa rin po ng books para po makapag-review ng kaunti para sa darating na pasukan. Grabe, so you're spending your time doing something you love and at the same time preparing for the next school year? Nag-enjoy ka naman while you're resting. Opo naman. Pero, um, Ella, for our viewers who don't know you that much or as much as I know you, would you like to introduce yourself to them? Um, Hello po, I am Ella. I am the MCA Vice President of Camarines Sur. I am also a campus journalist and a scout, and um, I am a champ leader. So, aside from enjoying painting and preparing for the next school year, you're also volunteering for World Vision and for your municipal children's association. Tama ba yung MCA? So, ikaw ay Yes, vice president. opo. Kumusta ang buhay bilang isang community leader? Um, Nakaka-enjoy po siya pero at the same time challenging po kasi as a community leader, meron po siyang responsibilities and obligations po. Mhm. Sa dinami-dami ng roles mo, no, you are not only an MCA vice president but you're also a champ leader. So yung champ leader ay it stands for child-led advocacy and meaningful participation. So ito ay platform ni World Vision where we train yung ating mga child leaders in the community to really expand their network and their skills. So kaya natin sila tinatawag na champ leader. Um, what are you like enjoying most in your journey as a leader? I think po kapag yung magvo-volunteer tapos marami kang nakaka-engage na hindi lang other leaders na kaparehas Mhm. mo, kundi yung mga bata rin tapos mas marami kang natututunan sa kanila. So parang mas nakaka-excite po siya para sa akin as a leader. So you're able to listen to the experiences and stories of your fellow leaders. Meron ka bang like someone na you've met in your journey that you look up to or talagang na-amaze ka nung nakilala mo sila? Marami po, parang di ko na po sila mapangalanan. Siguro, name one lang na talagang naging close mo. Um, yung ano po, yung previous MCA president po namin, si Kuya Ange. Kasi po, nung
last year po na siya pa po yung MCA president namin. Sobrang na-amuse po talaga ako sa kanya kasi iba yung parang strategy niya mag-lead. Tapos Mhm. ano lang po siya, parang um, he was cool. Parang nung one time, pressure na pressure ako dun sa birthday bounce back namin kasi parang, "Wala, what if mag-fail to pagpa-facilitate natin?" Tapos parang hindi nakikinig yung mga bata kasi mga bata lang naman sila. Tapos Mm. sabi niya, ano, ah, na you do not expect them to listen, you just expect them to be here. So, parang na-shock rin ako noon. Tapos sabi ko, tama naman pala si kuya. So, parang nawala-wala yung pressure ko. Tapos, maganda po talaga siya mag-lead. Kaya kapag isa siya sa mga role model ko sa leader. Oh, that's so nice. Maganda yan, no, na we have people na we look up to in our journey kasi they we can consider them as our mentors. And yun nga, along the way, ikaw bilang marami ka pa din kailangan matutunan bilang isang leader, iba't iba yung mga magiging karanasan mo. Merong mga tao who've been there in your shoes na can really guide you, and it's good na you're able to parang recognize them in your circle. Pero definitely, di ba, sa journey mo naman, hindi yan puro masaya, hindi yan puro madali. There are days na carry natin yung assignment, may mga araw din na hindi natin kaya. Sabi mo nga earlier dun sa isang ginawa nyo na birthday bounce back, no, na nakaka-pressure. What were the challenges that you experienced in your experience? Um, yung pagdating po sa time po. Sometimes po Mhm. nagsa-struggle po ako sa time, hindi lang po pagdating sa akin kundi sa entire organization rin po. Kasi po minsan kapag nag-set ng date tapos hindi sila merong hindi pwede. So we have to reschedule it. Tapos sa Mhm. pag-reschedule merong isa naman na hindi pwede. So parang doon po kami medyo nagsa-struggle. Ang time, yeah. Especially pag marami ka pang ibang ginagawa or may iba kang commitments. So, sa case mo, how were you able to handle that? Pagdating po sa time management, nililis ko po accordingly yung mga gagawin. Tapos uh, kung ano po yung activity or yung dapat na ma-accomplish na sa oras na yun po yung pinaprioritize ko. Then, to be followed na lang po ng mga list na kailangan sa oras na yun. Mhm. Ella, how many years have you been with World Vision na? Ilang years? Ano ba? Anong age mo na ngayon? 17 ka na ba? Opo. So, since kailan ka na-engage with World Vision? 8 years 8 to 10 old? po yata. So, parang safe to say na more than 5 years. So, tumutulong ka na sa community mo for more than 5 years. And in those 5 years, syempre marami kang pinagdaanan. Ano yung pinaka-memorable for you? Na engagement po. Mm-mm. Yung pinaka-memorable na engagement ko po is yung time na pumunta kami sa Singapore with the other two representatives ng Philippines. Tapos we went there as camp leaders. Then nag-plan out kami nung about dun sa Enough campaign kung paano ba ma-solve yung child hunger and malnutrition through child-led projects. So, very remarkable po yan para sa That's nice. Oo, magkasama tayo doon eh. And we're ako. so grateful, oo, na very active kayo in that engagement. So, nung pumunta kayo ng Singapore, na-engage ka sa CHAMP, how was your experience? Parang medyo nakaka-overwhelm po siya. Kasi po, first time ko po yun na may kasama po kaming ibang leaders na hindi lang po kasing na country, kundi nasa ibang country rin po. Tapos medyo bago rin po yung sa culture nila, tapos yung sa language. Mhm. Pero sobrang ano po siya, nakaka-enjoy po siya kasi kapag every time na magbibigayan po ng
ng opinion and ng comments, nakaka-impress po yung mga binibigay po nila. Kahit given na mga bata rin naman sila katulad namin. Dun sa engagement na yun, Ella, ano yung naging output ninyo? So then po sa engagement na yon, nagkaroon po kami nung alternative home gardening, yung una. Then yung pangalawa naman po is yung um, yung connected po siya sa research. Mhm. So, yun po yun. So yun yung mga dalawang bagay na naging parang agreement ninyo na gagawin as a network. So looking at that, ano yung biggest takeaway mo from that experience? So, after ng activity po noon, na-realize ko po na yung sobrang sobrang significant ng pagbibigay natin ng attention pagdating sa child hunger and malnutrition. Tapos po, hindi lang po with regards doon sa enough, kundi natutunan ko rin po na kapag sa together with the other country na hindi po talaga nagmamatter yung grammar kasi bago po ako mapunta doon, grabe, parang nasa pet peeve ko po yung parang may mali sa grammar ganyan. So very parang Aha. toxic po siya. Tapos napagpunta ko po doon, sabi ko hindi naman pala nagmamatter kasi ang tao parang lumaki sila sa iba-ibang dialect. So hindi naman siya very significant. Kung gusto niyo naman mag-communicate, um, syempre yung thought pa rin yung mas important. That's true. Especially pag ibang lahi, no, yung kausap natin at kapwa mo bata. Minsan, meron tayong mga siguro standard para sa mga sarili natin. And when we get into that kind of environment, nare-realize natin na, yung standard pala natin, pwede siyang mabago. Ang importante is ma-achieve natin yung goal natin sa activity na yon. Now, hearing from you, ano-ano pa yung iba mong mga engagement when you became a World Vision Child Leader? So, meron ka ng champ. Tapos kanina you shared na nag-facilitate din kayo no birthday bounce back. Ano-ano pa yung mga activities nyo? Nakakasali din po ako doon pumu- kapag Luzon Children's Federation. So kasama po ako doon sa mga bata na pumupunta doon um, sa particular place, tapos doon parang nag-activity and discussions. Then dito naman po sa Camarines Sur lang, nakakapag-participate naman po ako sa mga facilitation training or yung leadership training. Tapos yung Dare to Discover, marami pong parang na-open na opportunities nung nagsimula po akong sumali sa World Vision. Thank you, Ella. Hearing from you, no, I want to ask you, do you feel that your voice is being heard in your community, knowing na ang dami mong ginagawa, marami kang trainings na na-attenan. But we would just like to know, in those trainings, were you able to apply it doon sa ginagawa mo? Na-apply mo ba siya bilang isang vice president ng MCA at bilang isang champ leader? Ano yung naging impact nun sa'yo at sa paggamit mo ng boses mo? Malaki po yung naging impact niya actually kasi dahil po dun sa mga leadership trainings po na yon, natutunan ko na po kung paano mag-facilitate kasi po pagdating sa community po namin, there are lots of times na kami na po mismo yung nagli-lead tapos nagpa-facilitate, kaya parang ginaguide na lang po kami ng mga previous na officers then yung mga program officer po. Sobrang busy mo sa community. Meron ka pa bang ginagawa na outside of being a leader? Um, ano po, sumasali po ako sa scouting, then sa Mm. campus journalism. Anong responsibility mo as a scout? Um, sa 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 scouting po, ako po yung scribe namin. So kapag nagka-camping ako, yung taga-sulat, yung parang secretary ganyan. Ah, na-enjoy mo naman. Yes po. Very active ka ata sa pagiging scout eh. Marami po kasing natututunan na life skills po. Tapos po kapag
yung sa survival, ganyan, parang mas nadadalian po ako kapag parang kaya ko po na mag-isa gawin yung mga bagay na ano, simple lang, ganyan. So you also mentioned earlier na nagka-campus journalism ka din? Opo. Ano yung sinusulat mo? Sa SciTech po ako and minsan sa news rin. So, pero minsan po, nagtatry rin po ako magsulat ng ibang mga ibang mga klaseng articles kasi sa school po namin last year ako po yung editor-in-chief so kailangan po na kada section po ng newspaper meron po akong contribution. Wow, so naging editor-in-chief ka ng school paper nyo habang active ka maging scout at nagvo-volunteer ka pa sa community. How are you able to balance everything? Grabe ka. Sabi mo kanina, yung time is one of the challenges. Ano pang mga Opo. techniques or tips yung pwede mo ibigay sa mga listeners natin when it comes to managing time? Um, I think po kung ano po, pagdating po kasi sa akin, yung parang toxic trait ko lang po is kapag nagmamanage ng time, medyo inuuna ko po yung kung ano yung pinakagusto kong gawin. For example, Ah. nagsabayan po yung sa scouting tapos yung sa campus journalism. Pero syempre, mas gusto ko naman yung campus journalism. Kaya uunahin ko yung campus journalism. Right, right. So, depende kung ano yung interest mo. Kasi kung gusto mo siyang gawin, syempre, mas madali mo siyang matatapos. Yes po. Meron ka bang mga people in your life or in your circle that are helping you na talagang ma-manage yung oras mo? Yes po. Kasi po kapag parang meron po akong pinagkakaabalahan na na something, pero palagi po akong humihingi ng help sa kanila, lalo na po sa mga friends ko. Yung mga friends mo very helpful sa'yo. Now, knowing where you are now and knowing what you are doing, marami ka mga interest na ginagawa. Paano mo nakikita yung sarili mo, let's say, 10 years from now? 10 years from now, Pang Miss undecided pa Universe po ba? ako. So, 10 years from now, hindi mo pa alam who will Ella be? Hindi pa po. Sa sobrang dami po nila, hindi ko po alam kung ano ipa-prioritize ko. Pero ngayon po, iniisip ko po na mag-take ng nursing po. Kasi po, Ah, kumuha po ako ng STEM strand. Kaya, yun din po yung ginagawa ko po para makapag-prepare po sa nursing. so pangarap mo maging nurse. Iniisip mo bang maging doktor someday or nursing talaga yung goal natin? Nursing lang po. Nursing. So how are you preparing for that career kahit na nasa senior high ka pa lang? Nagbabasa po ako ng mga libro po. Then, meron po kasi dun mga libro sa amin na hindi naman masyadong pinapansin pero mga very informative po talaga sila. So, yung binabasa ko po kapag wala pong magawa. Mga science books ba ito? Ano na Opo. yung mga binabasa natin? Meron po kami dun science book, parang ganito po siya. Kakapal! Mas malaki pa Opo, sa pero, mukha. pero ano po siya, parang naka-divide po siya na book. Pero kapag pinagsama-sama po, parang may lalabas na Ah, pattern. so parang series siya. Opo. Ano yung pinaka-favorite mo na science subject? Um, Biology? Biology. Biology is the study of study of life? Life ba? Opo. Kasi, wait, search nga natin, baka nagkamali tayo yung mga listener natin sasabihin, ano ba itong pinagsasabi ng host? Okay, a branch of science that deals with living organisms and their vital processes. Tama naman. Tama naman tayo. That's great. So you love science, most especially biology. Swak na swak ka nga talaga sa nursing. Pwede mo talaga siyang magamit. So, kung hindi mo ma-imagine yung magiging Ella in 10 years, can you just picture or share with us ano yung nakikita mo or nai-envision mo
na ikaw in the future? Yung pinaka nakikita ko po talaga na ako in the future is parang nag nag nag-hold po ng art exhibit ganyan. Since pinakapangarap ko po talaga is maging artist tapos mag-display ng mga art exhibit sa museums. Kaso ayaw ni nanay kasi ano daw po kasi yung um, parang magastos siya tapos kapag artist Mm-hmm. problem parang may problem po pagdating po dito sa country natin ganyan. Kasi even the art materials are expensive, no? Opo. Tapos, sa ngayon ba, are you able to nurture yung ganong klaseng passion mo? Yes naman po kapag wala po akong magawa or kapag free time ko po nagpe-paint po ako tapos yung most of the time yung mga painting ko po is parang kino-commission ko na lang or Mm-hmm. um, parang parang binibenta ko po or pinopost ko na lang sa Facebook para in case na may makapag-appreciate man. Yeah, okay lang yan. You can continue doing something that you love while also doing something um for your family. Sabi mo nga kanina, gusto mo maging isang nurse. And kahit naman na nurse ka, you can still enjoy painting and malay natin in the future makulat mo lahat ng mga paintings sa ginagawa mo ngayon at matuloy yung exhibit mo. Syempre, sana makapunta ako. I really want to be able to see and experience that kind of success for you. We'll all be rooting for you and praying na matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. And since it's something na you enjoy, syempre, it's not a waste of time naman kasi nahuhone yung skills mo eh. Ano bang pinaka-favorite mo namang i-paint or gawing art? I think po is yung impressionism po talaga. Tapos through impressionism, pinipaint ko po yung nakikita ko po sa paligid. Parang medyo nakaka-relax po kasi siya ng oras. Ay, nang Mm-hmm. isip! Okay, ako naman, nag-yes, nag-agree lang din naman ako. So, yun yung impressionism. Marami kasing different types of art, no? Hindi ako masyadong well-versed on that. Pero yung sabi mo, impressionism ay your painting or drawing kung ano yung nakikita mo. Tama ba? Hindi po. Ang sa impressionism po, parang art style po siya na mga dot yung ginagamit instead na yung stroke ay parang Ay, paganyan. okay. Ah, So, pinipaint ko po yung nakikita ko po, pero gamit po yung impressionism na art style po. okay, get. So, kung ano yung makita mo, you will do it in a way na impressionism siya. Apo. So, pwede din siya mag-apply sa like portraits, pictures of people, ganyan. Pwede naman po, kaso di ko pa po siya na-try. Okay, okay. Malay natin in the future, no? Something that you can explore as an artist. Sige, with that said, how about sa community mo? How do you envision your community? Ini-envision ko po siya as um, something na successful. Kahit po, Mhm. um, kasi po, kapag tinitingnan ko po yung community namin ngayon, I think it is really improving na Mhm. tapos nabibigyan rin po nabibigyan po ng opportunity yung mga bata na makapag-indulge sa mga activities through through World Vision na rin. Tapos po parang yung gaya namin nabibigyan kami ng opportunity na makapag-lead doon sa community namin. Parang nare-recognize po kami, ganyan. Mhm. So sabi mo kanina, you envision your community as successful. Paano natin siya masasabi na, yung community namin, ngayon improving siya. Pero, ganito ang itsura ng community ko para masabi kong successful na siya.
to what is a successful community for you? Kapag, I think po kapag po nare-recognize yung bawat sector ng community, hindi lang po ng mga bata, kundi pati na rin po yung ibang may mga needs. Tapos Mhm. po, parang na-acknowledge po sila or nabibigyan ng mas maraming opportunities po para um, para makapag, wait na yung word, para makapagsabay po sa flow. Mhm. So ang para sa iyo, yung isang successful community ay napapakinggan ang lahat ng mga miyembro ng ating komunidad. So ibig Yes sabihin, po. no one is left behind. So I think that's very nice kasi syempre, for us to know kung ano yung kung ano yung problema o pinagdadaanan ng isang member ng community natin, kailangan naririnig natin sila at when we're able to hear kung ano yung mga experiences nila, ano nga ba yung mga pinagdadaanan nila, so that as a community, alam din natin paano ito masusolusyonan. At pag nasolusyonan nga yun, we can say na yung community natin successful at able to, sabi mo nga, nakakapag-change with the times, nakakapag-adapt, flexible siya. Yes po. So, Ella, before we end our podcast, bilang isa kang youth leader sa ating community, marami din tayong bata na gustong maging isang leader in their own spheres of influence, in their own circles, in their own areas. Ano yung advice na gusto mong ibigay sa kanila? Um, ang masasabi ko lang po is that it is really important na you have that spirit to serve kasi po Mm, yun yung nagpupush sa atin to do more, and also being a leader comes with great responsibilities and obligations, so it is significant that you know how to handle it well once naging leader ka na. Yun lang naman po. very short but very sweet din yung advice ni Ella for our future leaders. So sa mga nakikinig dyan, especially yung ating mga youth, no, it really takes a lot of heart to serve the community and to be able to step up as a leader. Kaya kailangan willing ka din to take responsibility. Thank you so much, Ella, for your time. Again, maraming salamat. We're so grateful to have you here on our podcast, and we hope to see you soon and engage with you even more. Para naman po sa ating mga listeners who would want to know more about World Vision, you may follow us on our social media accounts. Meron po kaming Facebook, Instagram, Twitter, or rather X, and also TikTok. You can also follow our podcast on YouTube if you're listening on Spotify, and if you're watching on YouTube, meron din po kami sa Spotify. So please do look forward to our other episodes. That's it for today. Again, Ella, thank you. Thank you, everyone, and we'll see you in our next podcast. Bye!